Bagyong Hagupit papalapit na sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Mainit na panahon at bigla ang thunderstorm at malalakas na ulan patuloy na mararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Ngayong araw sa pinakabagong ulat ng panahon, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa panahon. Mga kababayan, ngayong araw ng Sabado, May 9, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Patuloy na nakakaapekto sa ating bansa ang easterlies o mainit at mahalumigmig na hangin nagbumula sa karagatang Pasipiko. Kasabay nito, patuloy nating binabantayan ang isang tropical storm Hagupit na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa kasalukuyan. Ang huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 1,165 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 90 kilometers per hour at kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, mga kababayan, wala pa itong direktang epekto sa bansa, ngunit posible itong magdulot ng mga pag-alon sa karagatan at dagdag na kahalumigbigan sa silangang bahagi ng Pilipinas habang patuloy itong kumikilos papalapit sa ating PAR. Patuloy natin itong minomonitor dahil posible ring magkaroon ng pagbabago sa lakas at galaw nito sa mga susunod na araw. Kaya patuloy tayong mag-antabay mga kababayan sa development ng track ng bagyo at sa pagbabago ng lakas nito habang ito'y lumalapit sa ating Philippine Area of Responsibility upang mamonitor natin ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng papalapit na bagyo. Kaya sa ating mga kababayang nasa Luzon, Visayas at Mindanao, patuloy po tayong mag-update sa pagpasok ng bagyong Hagupit. Ayon sa track, ngayong araw na Sabado, posibleng pumasok na ito sa ating PAR at ito'y papangalanan ng Bagyong Kaloy, ang ikatlong bagyo sa taong 2026 at unang bagyo naman sa buwan ng Mayo. Kaya mga kababayan, patuloy tayong mag-antabay. At para naman sa lagay ng panahon dito sa ating bansa, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, makakaranas ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan, may posibilidad na pulong-pulong pag-ulan, thunderstorm, pagkulog at pagkidlat, lalo na sa pagsapit ng hapon hanggang gabi. Dulot pa rin ito ng easterlies at localized thunderstorm. Paalala sa ating mga kababayan, posible pa rin ang biglaang pagbaha, pagguho ng lupa at malalakas na thunderstorm sa ilang lugar, lalo na kapag nagkaroon na ng intense thunderstorm activity sa ilang lugar. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan sa extreme northern Luzon, katamtaman hanggang malalakas ang hangin, katamtaman hanggang maalon ang karagatan na may taas na alon na 1.2 hanggang 2.8 metro ang taas. Pinapayuhan ang malilit na sasakyang pandagat na mag-ingat sa paglalayag. Sa silangang bahagi ng bansa, kasama rin ang Eastern Visayas at silangang Mindanao, katamtaman hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan. Katamtamang pag-alon ng dagat mula 1.2 hanggang 2.5 metro ang taas. Sa nalalabing bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtamang hangin, bahagyang hanggang katamtamang ng pag-alon ng karagatan. Para sa ating temperatura at init ng panahon, patuloy pa rin mainit at malisangan ng panahon ng maraming bahagi sa ating bansa. Pinakamababang temperatura na itala 27.6 degrees Celsius at ang pinakamataas naman na temperatura ay 35.1 degree Celsius. Dahil sa mas mataas na humidity, mas mainit ang pakiramdam kumpara sa aktual na temperatura, kaya ugaling uminom ng maraming tubig, umiwas sa matinding init ng araw at magpahinga kung kinakailangan. Para sa ating astronomical information sa Metro Manila, kaninang alas 5:30 ng umaga sumikat ang araw at lulubog naman ito bandang alas 6:15 ng gabi. Mga kababayan, bagamat wala pang direktang epekto ang tropical storm Hagupit sa bansa, mahalagang bantayan ang pagiging pagkilos nito habang nasa silangan ng Mindanao. Kapag nagpatuloy ang westward movement nito ay posible itong magdala ng mas maraming pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa at magpapalakas ng easterlies at magdudulot ng mas maalon na karagatan sa eastern seaboard. Kaya sa ngayon, nananatiling mataas ang tsansa ng localized thunderstorm lalo na sa hapon at gabi dahil sa matinding init ng panahon. Patuloy tayong umantabay sa mga susunod na update. Para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Mga kababayan, sa panahon ng bagyo at hindi inasang pabago-bago ng panahon, natural lamang na makaramdam tayo ng pangamba. Ngunit ipinapaalala sa atin ng salita ng Diyos na siya ang ating kanlungan at kalakasan. Kapag may unos sa ating buhay, hindi tayo kailangan matakot dahil kasama natin ang Panginoon sa bawat pagkakataon. Katulad ng paghahanda natin sa bagyo, ihanda rin natin ang ating puso sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos.
At yan po ang ating update sa panahon ngayong araw na ito. Ito ang PNN, Panahon News Network. Lagi maghanda sa anumang pagbabago ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share at subscribe na kayo dito sa ating channel para sa mas marami pang updates ng panahon. Hanggang sa muli sa susunod na Ulat Panahon.